mga ka-sweet life, ito ang lola nyo na namumulot ng kahoy sa tabing dagat at dahil nga napakadami nung nakuha nating mga kahoy ay inuwi natin at ating gagamitin sa ating mga DIY. Alam nyo bang napakadaming napapadpad na mga mapapakinabangang gamit dito sa mga tabing dagat. Yun lang ang masarap talaga guys kapag malapit ka sa tabing dagat. Marami kang makikita ang mga iba't ibang gamit na naaanod na galing sa mga bangka, barko at kung ano-ano pang lugar. At siya nating napapakinabang. At ayan nga guys, nagpunta tayo sa hardware store, nakakita tayo ng same kahoy, hindi nga lang makinis pero 600 yen ang isa. O diba, alaki na natipid natin, hindi na tayo bibili, pupunta lang tayo sa tabing dagat, may mapupulot na tayong mga kahoy na pwede natin gamitin sa ating mga pagdi-DIY. Tapos bumili lang tayo ng katam para malinis natin yung ating mga kahoy. Tingnan nyo, ang smooth na niya, ang linis na niya. And then ang next natin dito, sando. Alam nyo guys, ang pinaka nakakatuwa, buti na lang nasa province kasi, kung sa city to, hindi to pwedeng ganito kaingay, magwawala yung kapit. Ang next natin gagamitin ay ito namang ating sander. Ito yung para ma-perfect natin yung kinis niya. Ayan. Smooth na siya. May mga corner lang siya na hindi pa masyadong smooth. Tapos lahat yan nakuha lang sa dagat. So, tagal-tagal na trabaho nga lang. So, ang plano kasi dito, guys, pagdudugtungin natin siya, yung umise natin, kusur mo. Umise. Actually, nung sinabi ko kay Papa na gagawa ako ng tindahan sa labas, wala siyang ka-idea kung ano yung kinukwento ko sa kanya. Kasi nga ako, pag nakaisip ng isang bagay na gusto kong gawin, guys, nakadrawing na yun sa utak ko at nakaplano na yung itsura niya. Pero si Papa, syempre, pag kinuwento natin siya at hindi niya talent, ay hindi niya alam ko ano yung disenyo na gagawin natin. Kaya ayan, ang lolo nyo ay suporta na lang siya dahil nga sabi ko, kinakailangan ko ng mga kahoy na malilinis na kailangan namin pagdugtungin. Kahit natulog siya sa umaga, ay magagawa ko basta meron na akong malinis na kahoy. Ito, ang tinatapos ng lola nyo ay 4 na 180 dahil mahigsi lang tong ating mga kahoy. Kaya ang gagawin natin ay tatabasan natin sila para mapagdugtong natin sila. Tapos yung lapad naman na kailangan natin ay 150 by 50. Yes, kinuha ko to doon sa sukat nung tinapon namin ng kama. Tapos meron yung patungan sa ilalim. So, hindi ko siya sinamang itinapon dahil sabi ko magagamit ko ito someday. Which is, ngayon na nga siya magagamit. Tapos habang tulog pa si Papa, ginagawa ko, sinisimulan ko na kasi pinag-iisipan ko na muna to kung paano natin siya mabibiyakan para mapagtapal natin sila na magiging pantay sila. So, ang naisip nga ng lola nyo ay tinabas ko na muna siya sa ibabaw, which is nilaliman natin yung ating, binabawa natin yung ating pinaka-blade. So, ayan ang ginawa natin guys. Minarkahan na muna natin siya kung saan ito yung magiging hati niya para mapagtapal natin sila. So, lahat ginanyan muna natin. Ayan, pares-pares siya para makuha natin yung apat na size ng paa natin. And then dahil hindi natin mapagtagpo yung pagkakatabas natin ng ating kahoy, ang ginagawa ko naman ay manual ko siyang lagarin. Although meron naman tayong electric, no? Kaya ayan ang nangyari sa lola nyo. Tapos buto na lang nagising na si Papa kaya yung bandang huli ay sa kanya ko na pinagawa kasi kailangan din ng lakas kapag gumagamit na itong ating electric. So dahil medyo matigas yung kahoy, lalo na pag natapat dun sa solid talaga siya, walang hangin, ang hirap niyang lagariin. At hanggang gabi nga pinatapos ko kay Papa. Tapos ang ginawa namin dito, pinagdugtong na namin yung ating kahoy dahil bukas ng umaga gusto ko na siyang idire-diretso habang tulog si Papa. Tapos kinaumagahan nga ay nagputol naman ang lola nyo dun sa sukat na 50 na kailangan natin yung pinakalapad ng paglalagyan mismo ng gulay. So, 4 yung kailangan natin dahil bubuo muna ako ng frame. Tapos ganito yung itsura ng pinagdugtong namin na kahoy. Ayan. At ang gusto nga ni Papa ay wag nang tabasin. Talagang dugtong kung dugtong na lang. Ako kasi gusto ko ni talaga kapag gumawa ako. And then yung 15 na pinutol ko kaninang kahoy, eto na siya. I-frame na natin. At ang una natin gagawin ay isasagad natin siya dun sa pinakaibabaw. At gagamitan lang natin siya ng tornilyo na mahaba. Pero dito ang ginawa ko na muna guys dahil matigas yung kahoy. Gumamit naman ako maliit na tornilyo para maipasok ko yung mahaba at is kalahati ay medyo malambot na yung mapapasokan ating tornilyo. Tapos yan, dinire-diretso ko lang at kinakailangan ko lang bumuo ng 2 frame. Hindi naglagay din ako ng L-bracket para pampatibay kasi nga kapag diniretso ko yung tornilyo muna ay hindi ko siya agad-agad makabit kumagalaw lalo na kung mag-isa lang ako. Guys, yung nagawa natin na frame, nakagawa tayo ng 2 and then meron tayo ditong 5 ng sukat ng kahoy natin. 100, yan yung pang ano natin dito para magkabuo tayo ng tawag dito, ng patungan nila.
Ating kahoy sa dagat guys, tingnan nyo kung gaano kagaganda o, diba, nung nalinis natin sila. At dahil tulog pa nga si Papa, ang ginawa ng lola nyo ay inassemble ko na siya dun sa malapit dun sa paglalagyan natin. At hirap na hirap nga ako kasi nga mag-isa lang ako, plus hindi pa pantay yung pinagpapatungan natin, kaya nagalaw siya at nabagsak yung pinaka-frame niya. And then buti na lang ay nagising na si Papa. Alam nyo guys, kapag gumagawa ko, gusto ko si dire-diretso, kaya minsan napapagalitan ko si Papa kasi minsan marami pa siyang commercial. Kaya ang nangyayari, nasisigawan ko pa siya kapag meron akong iuutos sa kanya. Kasi kung tutuusin, kaya ko itong buuin ng maghapon. Ang problema lang kasi yung asawa ko mainitin. Gusto niya wala ng araw kapag gumagawa. Sabi ko sa kanya, kung gagawin natin yan, nang hihintay natin ng hindi na mainit ang araw, ay matatapos tayo ng 2 linggo. Kaya yan, time na yan guys, mainit na ang ulo ko niyan sa kanya. Kaya ayan, pinilit naming matapos dahil gustong gusto ko na maglabas ng mga paninda nating gulay dahil nasasayang na nga lang. So ayan guys, ganyan na yung itsura ng ating tindahan. Napaka-cute niya. Diba? Tapos, yung isa natin dito sa baba para mas kitang-kita siya. And then, kapag meron tayong hindi kailangan na gamit, ilalagay natin sa ilalim sa pamimigay natin. Tapos, yan naman nakikita nyo na pinapatong ko na yan sa ibabaw. Yan yung pinagpapatungan ng kama kapag kayo ay maglalagay ng foam. Eto, hindi ko sinaman tinapon at sabi ko nga may magagamitan tayo nito, which is nagamit nga natin. Tapos, sa mga nagtataka bakit kasyang-kasya, kasi dyan ako kumuha mismo ng suka. Tapos, inislant lang natin siya ng konti para makita yung mga gulay. Kahit na nasa malayo yung mga nagdadrive, mapapansin kagad nila na may nakahatag na nagulay o laman yung ating mga tray. Tapos may mga kahoy ako sa bodega na dapat ay gagamitin ko sa paggawa ng bahay ng manok nung bagong lipat pa lang kami na stock siya. So ayan, nagamit ko siya ngayon na pangharang naman dito sa mga lagayan ng tray. If ever na lumakas yung hangin or mabigat yung ating ilalagay ay hindi sila basta malalaglag. Ito na yung stall na ginawa natin guys. Tapos ang gagawin lang natin ay pipinturahan natin siya ng clear lang. Ayan. Ito yung kailangan natin siya i-clear dahil labas nga lang siya. Possible na kapag umulan, aamagin siya. Kaya ito, para hindi siya amagin, kailangan natin siyang barnisan. Tapos ito, binili lang natin ito sa Daiso. Imagine nyo guys, magkaibang size yan. Pero, piso lang yan sa Daiso. Ang gagawin lang muna natin ay pipinturahan natin siya. At bibili pala tayo nito, so kailangan natin mag-memo. Ganyan ang magiging outcome niya guys. So may basket tayo na itim para every time maglalabas tayo ng tindaha, ay aalisin ko na lang siya. Ayan, kapag wala na tayong paninda, meaning wala na siyang laman. Nakakatuwa lang guys dito sa tray na nabili natin. Sa Daiso lang to, piso ko lang to nabili at meron din naman sa hardware. Ay saktong-sakto talaga, pati yung haba niya at lapad niya. Tatluhin ko man siya o 2 pahalang ang pagkalagay natin ay kakasya siya. Tapos ito, nag-i-start na ako magpintura ng clear para lang ma-sure natin na hindi siya mabubulok sa ulan or magkakaroon ng mga mantsa-mantsa kada uulan. Tapos si asawa, syempre, ang gusto niya talaga ay yung wala ng araw kapag gumawa siya. Kasi sobrang mainitin niya guys. Kaya kita niyo yung fan ko. Talaga siya yung gumagamit. Ako kasi gusto ko talaga pinagpapawisan kaya hanggat maaari, ang maga pa lang gumagawa na talaga ako. And then after niyang kumain, ayan, tumulong na rin siya sa akin. And then pinahiran lang natin yan ng 2 times, saka natin pinatuyo, magdamag. And then ayan, nilabas na namin ni Papa para alam na ng mga kapitbahay namin o ng mga dadaan na meron tayo ulay na ititinda at meron na silang aabangan. And then yung bangketa nito, since pababa siya guys, nagtapal ako ng mga kahoy sa ilalim para umangat siya. Tapos nilagyan ko lang siya ng mga bato-bato sa pinakailalim niya para hindi mag-collapse yung kahoy natin na nasa ilalim. Yun yung magiging pinakalak no ating patungan sa ilalim ng mga sinangkalang na kahoy. Tapos yung ko na yan, ang nailagay ni Papa dyan, maiksing tornilyo. Kaya sabi ko ay i-retouch niya yung mahabang tornilyo ang ilagay niya. Dahil kung mabigat yung ilalagay ko ay possible na mag-collapse yung ating ilalagay na mga gulay. At ayan, sinusumulan na ng lola nyo i-assemble para nakikita ko na yung itsura ng kalalabasan nila. At maganda talaga guys kapag may signage. Kaya naman ang naisip naman ng lola nyo ay meron tayong napulot sa dagat na tabla. Tapos sabi ko kay Ate Aska, sulatan niya ng for sale na gulay in Japanese. Kaso, hindi nga kami nagkasundo kasi ang liit-liit ng sulat niya kasi ang gusto ng lola nyo, hanggat nasa malayo pa yung nagdadrive, napapansin na kagad nila na meron tayong tinitindang gulay. Kaya ang ending, ang lola nyo na lang ang nagsulat at nagdrawing kasi ang importante sa akin guys talaga ay yung kitang-kita kagad siya ng mga dadaan. Hindi naman ako professional sa pagsusulat ng kanji pero may paggagayahan naman kaya madali lang din naman kasi maiintindihan at maiintindihan din naman nila yan. Natutuwa ako dito sa tabla na to guys, matagal na namin to napulot ni Papa and then nag-iisip ako na sabi ko magagamit ko to someday saan. Ang plano ko kasi dati kapag nagkaroon ako ng tindahan din ang naisip ko noon ay uukaan ko siya at gagawin kong
signage, which is nagamit natin ngayon, kaya natutuwa ako talaga kasi nga ay tamang-tama siya doon sa paglalagyan natin na tindahan natin kasi hindi siya kalakihan, hindi rin siya kalaparan at hindi siya mabigat. Super gaan niya lang, kaya kahit malakas ang hangin ay magiging safe yung ating stall, hindi siya basta-basta babagsak o madadamay yung pinaka-stall natin kasi super heavy din naman yung ginawa natin na stall guys dahil nga solid wood talaga siya. Sa mga magtatanong kung ano yung nakasulat ay simple lang, for sale gulay. Yun lang po yung nakasulat sa kanya. Kaya lang, ang ganda kasing tingnan kapag ka-kanji. Tapos nilagyan ko lang siya ng mga drawing ng gulay para naman hindi siya boring. Actually, hindi ko pa nga alam kung ano yung gulay na pwede nating i-drawing at nakalimutan ko nga yung talong. Tapos nakabili ako sa Daiso ulit ng bamboo curtain na mas malapad siya, although sambihak yan siya or 300 yen. Pero sakto siya mismo doon sa pinakagitna ng paglalagyan natin ng gulay. Mas maganda kasi siya lagyan ng accent ng ganito kasi para talaga siyang native tindahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nasakto yung kanyang size. Tapos may mga nagtatanong sa akin na hindi daw babawal magtinda dito sa bangketa. As long hindi siya istorbo dun sa mga dadaanan kasi itong area namin guys ay malapad talaga yung bangketa dahil daanan kami ng turista. May bus stop mismo dun sa tapat ng bahay namin. Kaya napakaganda talaga ng aming pwesto. Tapos daanan talaga siya ng turista dahil paligid nga kami ng tourist spot. Tapos ang pwede nyo lang itinda dito ay yung mismong harvest nyo. Bawal yung hinarvest nyo siya tapos pinirases nyo siya, ginawa nyo pickled, yung mga ganun. Bawal siya. Kasi nga dahil wala tayong permit. So kapag kami nasiraan ng tiyan, wala silang marereklamo dahil nga wala tayong permit. So yung mga fresh na harvest lang ang pwede. Kahit nga mga itlog guys, hindi pwedeng ibenta dito. Kasi kinakain ng sariwa ang itlog dito sa Japan. Kaya baka makadisgrasya tayo ay mahirap na. Kailangan lang muna natin kumuha ng permit kung gugustuhin ko talagang magtinda ng itlog. At dahil excited na nga ang lola nyo, ayan naglabas na tayo ng paninda natin na madaling araw pa lang ay hinarvest ko na, hinugasan at nirepack. Dito kailangan guys ay maganda ang packaging nyo kung gusto nyo mabenta nang mabilis ang inyong mga gulay. Syempre piling-pili yan guys, bawal yung may sugat, bawal yung may gasgas, bawal yung mga bulok. Kaya kinakailangan ay may appeal talaga yung paninda nyong gulay. So ang maganda dito sa tray natin, ayan nakita nyo guys, dahil konti lang yung items natin, ay yung gulay natin na na-harvest, ay pwede ko siya ipahalang na hindi masagwan tingnan at mukhang kalbo yung ating paninda. So ayan, nandyan yung sakto yung kaibigan ko, kaya natutuwa ako kasi syempre may nagsusupport sa akin na go, kaya mo yan be, ang ganda ng pagkakagawa mo. So mas nagiging ko guys, nagiging proud ako sa sarili ko dahil nga hindi pipitsugin yung nagawa natin. So maraming humanga, kahit mga kapitbahay ko, nagandahan talaga dito sila sa ating stall na ginawa. Tapos yung hawak ko na yan na parang kumikinang-kinang na tali naman, yan yun naman itatali ko doon sa bawat sulok niya kasi nga merong uwak dito guys, mahirap na baka puntahan nila. Ang mga uwak kasi medyo takot sila sa mga kumikinang na ganito, dalang isip nila ay merong mga nakatagong lubid o yung tansi na pwede silang masabit. Kasi nga baka nakawin yung mga paninda natin, basura nga guys, ninanakaw nila ito pang paninda natin. Maganda na guys yung nag-iingat. Tapos marami nagtatanong kung paano daw magbabayad yung mga bibili ng gulay. Ang ginawa ko guys, bumili lang ako ng lata sa may Daiso and then binutasan ko lang siya sa ibabaw para dun iuhulog yung kanilang pinagbayaran. So ayan, dyan na muna tayo nagtatapos guys. Abangan nyo susunod natin video kung paano tayo naglabas ng ating paninda mula sa pag-harvest, paghuhugas, pagre-repack at hanggang sa pagdi-display. Yun lang guys, salamat sa mga nanood. Sweet Life TV, let's dance through the night. In this cute little world, everything feels right.